Saktong tanghalian nang pasyalan namin si Patrick sa kanilang bahay sa Ortigas. Bumili muna siya ng pagkain sa karinderya. Isang platong may kanin at gulay. Agad na bumalik sa bahay si Patrick. Pero hindi pa pala siya ang kakain, kundi ang 60 years old niyang nanay na si Luz Biminda, o mas kilala sa kanila bilang si Nanay Baby. 2018 po yun, bigla po siyang nabagsak. Tapos hilong-hilo daw po siya. Tapos sinugod po namin siya sa ospital. Doon po nalaman na meron po siyang aneurysm. Parang bangungot pa rin sa alaala ni Patrick habang binabalikan ang panahong nagsisimula ng magkasakit si Nanay Baby. Pinapag-decide po kami kung ooperahan, pero kung kaya naman pong kunin sa gamot. Tapos doon po kami sa pagkuha ng gamot. Ayun, parang gumaling naman po siya. Tapos nakarecover po siya. Kahit limitado na ang kanyang kilos, sinikap pa rin ni Nanay Baby na alagaan ang kanyang mister na si Tatay Danilo, na bigla namang na-stroke. Tapos nung after pandemic po, yung father ko po, umuwi ng Pangasinan. Mahilig po kasi siyang umakyat po ng bundok. Tapos yun, doon po siya inabutan ng stroke sa bundok. Tapos nung binaba, kailangan po ng mag-aalaga. Yung time na yon, yung ate ko po, 3 po yung anak, hindi po siya pwede. Nag-decide po yung mother ko na siya na lang po yung mag-aalaga kahit ayoko po. Kasi hindi po ako pwede kasi ako po yung nagtatrabaho para sa pamilya namin. Delivery rider noon si Patrick at sa pamamagitan nito, natutustusan niya ang gamutan ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang buwan. Nasa gitna ng trabaho si Patrick noon nang makatanggap na naman siya ng masamang balita. Ilang buwan yung tita ko po tumawag. Sabi niya na kailangan na raw pong ipa-check up yung mama ko kasi paulit-ulit na daw po na sinasabi. Pina-check up po namin siya. Sabay doon nalaman po na meron siyang Alzheimer. Mula sa aneurysm, nakitaan pa ng Alzheimer's disease si Nanay Baby at marami pang ibang sakit. Yung aneurysm po, naging okay na po yun. Tapos ngayon po, Alzheimer tsaka hydrocephalus. High blood po, tsaka diabetes. Ino-operan po kami noon na papa-operahan po, ganon. Yung shunt, lalagyan po ng shunt para yung tubig po, doon po dadaloy, papunta sa tiyan. Kaya lang, yung tsansa po ng 30% lang. Kaya hindi po kami pumayag. Dito na nagdesisyon si Patrick na iuwi na sa kanyang mumunting tahanan sa Ortigas ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang motorsiklo. Tapos nung time na yun, may motor po ako. Nag-decide po ako na ibenta yung motor para kunin po silang dalawa doon. Probinsya po. Sabay ko po silang inuwi dito. Tapos pagdating po dito, nag-give up na po ako sa trabaho. Kasi po yung motor wala na po. Tsaka kailangan na po silang tutukan. Kasi yung father ko po stroke. Tapos yung mama ko nun, paulit-ulit. Mula sa maghapong pagdi-deliver, nauwi sa pagiging full-time caregiver si Patrick para sa kanyang Tatay Danilo at Nanay Baby. Dalawa silang magkapatid. Ngunit ang kanyang ate Danica hindi naman makatulong dahil may sarili ng pamilya. Yun nga lang, hindi pa pala dito nagtatapos ang unos para kay Patrick. Tapos ayun po, nung time po na yun, si ate po, nasa kabilang kwarto pag nagtatalo po. Kasi po yung father ko po, after po niya may stroke, mainitin na po yung ulo niya. Lagi po siyang nagagalit kay mama kasi paulit-ulit. Hindi na po niya naiintindihan na may sakit po yung gano'n na Alzheimer. Naririnig po ni ate yun. Tapos ayun, nai-stress na din po pala siya. Tapos isang araw, bigla na lang pong nahirapan siya huminga. Tapos dinala po namin sa ospital. Doon nalaman po na meron siyang sakit sa lungs. Tapos ayun po, bali, 3 na po silang inalagaan ko. Nanay na may Alzheimer's disease, tatay na na-stroke, at ate na may sakit sa baga. Sila na lahat ang inaalagaan ni Patrick. Dahil dito, tuluyan na siyang nawala ng oras para sa sarili, habang sinisikap na magpakatatag para sa mga kaanak niyang literal na nawala na ng lakas. Nag-decide po ako na yung sa isang kwarto, sama-sama na lang po sila doon. Ayun, 3 po silang inalagaan ko po sabay-sabay. Hindi po ako nakakapagtrabaho noon. Tapos lahat po nung gamit ng napundar ng papa ko, unti-unti ko po siyang binibenta. Pag wala na po akong mapagkunan, wala na po kasi talaga akong mapagkunan nung time na yun eh. Habang tumatagal, bumigat pa ang kanyang pasanin. Agad na napatunayan ni Patrick na hindi madaling mag-alaga ng 3 may edad na, may sakit pa, nang siya lamang mag-isa.
wala naman siyang pambayad ng dagdag na mag-aalaga. May time po si mama na may time po siya na week na dumi ng dumi. Talagang mayat maya po siya dumudumi. Tapos yung father ko po, hindi niya maintindihan yung nangyayaring gano'n, nakikita niya. Tapos si ate, gano'n. Parang sabay-sabay po silang na-stress. Sa kabila nito, desidido si Patrick na lumaban at ipaglaban ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang ate Danica mukhang hindi na kinakaya. Pinakatinamaan po talaga yung ate ko. Ayun po. Tapos nung time na sinugod po siya sa ospital, nito na pong last year ng May. Kasi sobrang payat na po talaga eh. Tsaka parang ayaw niya na pong magpagamot. Parang suko na po talaga siya. Hanggang sa nitong nakaraang taon, tuluyan ng binawian ng buhay si Danica. Subalit, hindi pwedeng magluksa at magpakita ng kahinaan si Patrick sapagkat may 2 magulang pa siya na sa kanya humuhugot ng lakas. Naiburol at nailibing na nila si Danica. Pero hanggang ngayon, walang kaalam-alam dito sina Nanay Baby at Tatay Danilo. Gusto sana kasi ni Patrick na tumutok na lang ang kanyang mga magulang sa pagpapagaling. Yung father ko po tsaka yung mother ko, wala po silang alam na gano'n na po yung nangyari. Na nakaburol po yung ate ko dyan sa labas, hindi po nila alam, wala po silang alam. Pero si mother ko po, sinasabi ko po sa kanya, kasi po, Alzheimer na eh. Mga 5 minutes lang po, nakakalimutan niya na. Tapos parang natatanggap niya na rin na, ay, oo, patay na nga pala ate mo. Ganun po. Hindi na rin po malinaw po kasi yung memorya niya. Kaya kahit sabihin na po sa kanya, parang wala na pong emosyon. Ganun. Tutugtog ng gitara, makikipagkulitan sa barkada, at paminsan-minsan namamasyal din. Kapag hindi pa oras ng trabaho, ito ang mga libangan ni Patrick. Ang hanapbuhay niya, delivery rider, na sumasaydan bilang photographer. Hindi kalakihan at hindi pirmihan ang kita. Pero masaya si Patrick na natutustusan niya ang pangangailangan ng may sakit niyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, naglaho itong lahat. Sa maliit na kwartong ito sa Ortigas, Pasig, mistulang nasa bilangguan ngayon si Patrick. Makakalabas lang para sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng kanyang Nanay Baby at Tatay Danilo. Lahat ng ito may gastos na kaakibat. Pero hindi naman siya makapagtrabaho. Halos lahat na ibenta na niya. Sobrang hirap po, ma'am. Sa tingin ko nga, kung sa iba-iba po ito mapunta, baka tumakas na lang eh. Kasi hindi po talaga biro yung nangyari, ma'am. Mula sa pagtatrabaho ko, pati po yung camera ko, binenta ko po. Camera, motor, pinagbebenta ko po lahat. Aminado si Patrick na tulad ng kahit sinong dumaraan sa ganitong pagsubok, ginusto rin niyang sumuko at takasan ng ganitong buhay. Umabot na nga rin po sa na time na parang gusto ko na pong mawala rin sa mundo eh. Dahil po sa hirap ng sitwasyon, yung time po na 3 po silang nakahiga. Tapos wala po akong mabigay na pagkain. Yung gamot, wala na. Hindi po ako makabili ng diaper. Tapos yung tatay ko po, matigas yung ulo. Kung ano yung gustong gawin, ginagawa. Tapos yung mother ko, paulit-ulit ng salita. Hanggang sa humantong siya sa sukdulan ng kahirapan, ang naisip na lamang niyang lapitan ang Panginoon. Dati po, ma'am, sobrang dami ko pong tanong. Talagang hindi ko po maintindihan kung bakit nangyayari po sa akin yung ganun. Tapos nagbasa po ako ng Bible. Ayun po, lahat po ng tanong ko, nasagot po doon, sinasagot po niya talagang doon po. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob po. Imbis na sumuko, mas lumakas pa po yung loob ko na gampanan yung tungkulin ko sa kanila. Dahil po sa pagbabasa ko po ng Bible. Matalinghaga man itong pakinggan, si Patrick na mismo ang nagsabi, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang lahat nang simulan niyang buklatin ang kanyang Biblia. Dumating ang kanyang tiyuhin na agad inakong pag-aalaga sa kanyang Tatay Danilo para kahit papaano ay mapagaan ang kanyang pasanin. Sobrang nagpapasalamat nga po ako sa tito ko kasi halos sila na po yung gumagastos po ng lahat kasi hindi ko po talaga kaya. Pero minsan po, pag nagkakaroon po ako ng sobra, pero sobrang dalang po, nagpapadala po ako ng kahit na maliit po. Ngayon, mas nabibigyan na niya ng atensyon ang kanyang ina
na may Alzheimer's disease. Binubuhat ko po siya, tapos naglalatag po ako ng kiddie pool po dun sa tabi niya para yung tubig po hindi po tatapon. Ayun po, pag angat ko, kukuha lang ako ng tubig, tapos saka ako na po siya papaliguan dun. Subalit, hindi pa rin tinatantanan ng pagsubok si Patrick. Ngayon, siya naman ang nakitaan ng karamdaman. Kaso nung ano po, na-diagnose din po ako nagkasakit din po ako sa lumbar po. Meron po akong lumbar stenosis po ngayon. Ano po yun, nakuha ko sa pagbubuhat po kay mama. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Mas pinibilang na ni Patrick ang kanyang mga biyaya. Mas napapansin na niya ang bawat pag-aambag ng tulong para sa kanyang pamilya. Lahat ng ito, sinisigurado ni Patrick na hindi nasasayang. Kailangan po ng therapy. Dito pong pag-upload ko sa TikTok, in-upload ko po yun, yung kalagayan ko na yun. May nagmagandang loob po na Cairo doctor sa sa Quezon City kay Doc Alan. Ayun po, na-inspire po siya sa kwento ko. Ang ginawa po niya, in-sponsoran niya po ako libreng therapy. Ngayon po, kada Thursday, napupunta po ako doon. Tapos yung tulong po na binigay nila, ginawa ko pong puhunan. Bumili po ako ng isda, mga betta fish. Tapos kumukuha po ako ng mga bote, ginagawa ko pong lagayan yon. Tapos, ayun po, binibenta ko po yun sa online. Ito naman yung example ng binibenta kong betta fish. 150 nga lang pala yan, kasama na yung lalagyan, saka yung pagkain. Ang paninindigan ni Patrick na lumaban para sa pamilya, mas lalo pa raw nagpatibay ngayon. Kailangan pa po ako ng pamilya ko. Saka kailangan po nila talaga ng tutukan dahil sa mga sakit po nila. Hanggang buhay po sila, kaya ko pong gawin to. Hindi tuloy namin maiwasang tanungin kung meron pa ba siyang pinapangarap para sa kanyang sarili. Sa ngayon, ma'am, hindi ko pa po talaga naiisip yung ganun kasi talagang priority ko po yung magulang ko. Talagang hanggat nandyan pa po sila, pinapahiram po ng Diyos, bubuhos ko po yung pagmamahal. Kasi may sakit na po sila eh. Alam ko pong hindi na po sila ipapahiram na matagal sa akin, kaya po yung natitira ko pong oras sa kanila, ibubuhos ko po. Sa araw na ito, kami naman sa kapatid mo ang magbubuhos ng biyaya para sa kanya. At bukod dyan, meron ding voucher, grocery vouchers para bukod dyan sa mga binigay na sa'yo. Makapili ka din kung ano yung Okay po. Thank you po. Kailangan. Yung kailangan Thank you po. Gamit din dito sa bahay. At Nay, Patrick, ito po, cash din. Cash assistance po, galing kay... Thank you po. Salamat po. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil naabot po kami ni Idol Rapi Tulfo. Pangalawa po kay Idol Rapi, saka sa programa po niya. Maraming salamat po. Sana po mas marami pa po kayong maabot na kagaya po naming nangangailangan. Thank you po, Senator Rapi Tulfo. Napakalaking bagay dito. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin, hindi para pahirapan, kundi para maging mas matatag. At nabubuhay tayo hindi para bumitaw at sumuko, kundi para lumaban at matuto. Araw-araw po nating pipiliing maging mabuting tao.